year. Ako kasi 5 years bago ako makauwi. Kayo ba guys? Anong katagal bago kayo nakauwi ng Pilipinas? Nung nagpunta kayo dito ng Canada? Normal pa ba to guys? Normal pa ba yung 5 taon? Parang kasi parang ang bilis ng panahon dito sa Canada. Yeah. Tapos, hi guys! Welcome back to our vlog. This is Joy in Alberta. At syempre hindi mawawala bago tayo umuwi ng Pilipinas. Magpapapicture tayo dito po sa Cabellas. Ayan. Ano ba ang meron dito sa Cabellas? At ba't tayo magpapapicture dito? Ay, siya lang. Sige. Ayan. Ang siyalan niya guys. Oh, ang ganda niya. Oh. Diba? So, papakita ko sa inyo. Meron kasi tayong ini-meet and greet dito sa Cabellas. Saya ka. Ayan. Muna tayo. Yan. Papapicture tayo kay Santa. kaso Tulog na naman siya. Ang ganda dito guys. In fairness, ha? Look. Sa US, ganito yung feels. Yeah. Hi guys! So tapos na tayo mag-picture kay Santa. Ito po ay recommendation ng isa sa ating mga subscriber and good friend na si Ate Chi. Thank you so much Ate Chi sa iyong recommendation. Nagpabook kami sa Cabellas para magpa-photoshoot kay Santa. Merong libre. Yan. So may libreng printed pero pwede kayong magpadagdag if you wanna add more. At pwede nyo rin kunin yung soft copy kung gusto nyo. Ayan. So, yan. Super nice siya. Punta na kayo sa Cabela. O yan, bili muna tayo. Diba uso to guys sa Pinas? Bass Pro. Ayan. So, mag-uwi tayo ng konti. Tan, 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 tan. Kahapong nagdaan. Anong kahapong nagdaan? Di ko kayang tanggapin. Woo! Ay, naka 1.8 pala. Tara! Ayan, tingnan nyo guys. So, ang ganda. Mag-picture tayo dito. Nakakatuwa kasi ang naaalala ko dito yung sa US. Oh, kita nyo? Ang ganda. Sorry guys ha. Galing kasi ako sa bulubundukin kaya hindi ko nakakakita ng mga ganito. Charot. Kaya magpa-picture tayo. Nak! Nak! Vibe! Sarap maging bata. Ayan na nga guys. So tapos na tayo magpa-picture kay Santa. Galing tayo dito sa Cabellas. Very fun experience. Sobrang simple lang na experience niya. Pero again, sabi ko nga nung nakaraan, depende yan kung paano nyo siya i-enjoy. At na-enjoy naman talaga namin. Lalo na yung mga bata. Lalo na yung mga batang isip. Charot. Ayan. So, ano na nga ang gagawin natin? Nagre-ready na nga tayo sa pag-uwi natin ng Pilipinas. At naalala nyo guys yung tinanong ko sa inyo last time about sa maleta, sa baggage, sa weight. Ganyan. So, tumawag na tayo both sa Cathay Pacific at sa Air Canada kasi yan yung dalawa nating sasakyan. So, sabi ng Air Canada, since majority of the flights daw ay with Cathay Pacific, ang issuing daw ng ticket ay si Cathay. So, ang tawagan ko daw ay si Cathay dahil daw sila yung mag-prevail na rules. Yun ang sinabi ni Air Canada. So, tumawag naman ako kay Cathay. Ito namang si Cathay, ang tinuturo naman ay si Air Canada. Pero sinabi nila sa akin pareho yung rules nila. Tapos nun, ito na nga, si Cathay, ano yung rules ni Cathay? Number 1, nag-weigh sila ng hand carry. Okay? So, 7 kilograms lang siya. Dalawa na yon, hand carry at saka yung kung may personal item ka, 7 kilograms ang total niyan. Pag mag-a-add-ons ka ng additional check-in kay Cathay ay nasa 12,000 pesos. Nasa $220 yata yun. Parang ganon yung sinabi sa akin. Tapos nun, ang free kay Cathay ay 2 sa 3 item which is stroller, car seat, or baby na personal item. So, isa or 2 dun sa 3 na yon. So, medyo mas mahigpit si Cathay. Ngayon, yung kay Air Canada, tumawag ulit ako kay Air Canada. Sabi ko, kasi sabi ni Cathay, kayo daw ang magsa-start ng flight namin. Ang flight kasi namin kay Air Canada is from Edmonton to Vancouver. So, sabi ni
sabi ngayon nung bago kong iba na naman yung nakausap ko na parang customer service, ang sabi naman niya ay tama daw si Cathay, kasi kung sino daw, irregardless kung kanino ang major na flights, kahit nasabihin mo pa nga ang major flights namin ay with Cathay at isa lang ang flight namin kay Air Canada at ang flight lang namin kay Air Canada ay 1 hour lang. So sabi sa amin ay since sa kanila kami magsa-start na lumipad, sila yung masusunod in terms of rules. So ano ba yung rules ni Air Canada? So ang rule ni Air Canada is ang hand carry at ang personal item hindi na kailangan timbangin as long as kaya mo siyang buhatin, kasi hindi naman nila yun pananagutan mo. So sabi nga sa akin ng customer service, kahit na meron kang bagahe na within size, I mean hand carry na within size, at gusto mo yun punuin ng librong mabibigat, nasa sayo yun, basta mabubuhat mo siya. Tapos nun, ang kanilang additional checked-in luggage lang ay nagkakahalagang $100 or 4,000 pesos, something, 4,000 plus. So nakita niyo yung difference, 220 USD versus 100 Canadian dollar. Medyo malaki yung diferensya niya, di ba? So yun yung difference. Tapos 3 sa 2 item ang allowed kay baby, stroller, car seat, or playpen, basta siya ay compact, yung pwede mo siyang tupiin, ganyan. Tapos nun, pareho naman sila na pwedeng mag-gate check-in ba yung tawag doon, iwanan sa gate yung stroller. Pero since yung stroller namin ay compact, feeling ko pwede naman na idiretso na namin, pero depende, bahala na. Pero yun siya. In terms of liquid naman, pareho silang may allowed na liquid basta consumable ni baby during the flight. So for example, ang kailangan mong milk ay 6 na bottle, pwedeng liquid yung 6 na bottle, wag lang na 20 na bottles, tapos parang questionable na mauubos ba nila yon within yung span ng flight, parang ganon. So yun lang siya. Medyo mas mahigpit si Cathay kumpara kay Air Canada. So what we did is sinigurado na rin namin, since ito kasi yung problema guys na nangyari din sa sister ko naiwan kasi sila ng flight nila sa Japan. So even na si Air Canada ang kanilang unang naging flight, dahil naiwan sila sa Japan, nag-check out sila sa Japan at nag-check-in sila ulit sa Japan, pagpasok nila Cathay na sila. Yun, kaya tinimbang na bigla yung kanilang hand carry. Buti na lang tama yung timbang ng kanilang hand carry. So ang ginawa na namin ngayon guys ay tinama na rin namin yung hand carry namin, just in case na magkaroon ng problema sa flights, or alam mo yun, medyo may konting sobra pa rin, kasi sobra talaga siya guys. Nag-extra check-in na rin kami kasi nga alam nyo naman, sinabi ko sa inyo, 2 sa mga bag namin ay gatas lang ang laman. 2 sa check-in bag namin ay gatas na liquid lang ang laman. So nag-extra baggage na kami na $100 kay Air Canada. So yun na nga guys, excited na kami, especially ako, naka 5 taon na ako dito sa Canada. Si Kiko umuwi yan last year, 4 years dito sa Canada din umuwi siya last year. Ako kasi 5 years bago ako makauwi. Kayo ba guys? Kailan kayo, ganong katagal bago kayo nakauwi ng Pilipinas nung nagpunta kayo dito ng Canada? Normal pa ba to guys? Normal pa ba yung 5 taon? Parang kasi parang ang bilis ng panahon dito sa Canada. Yeah. Tapos tingin ng mga taga-Pilipinas, parang ang tagal-tagal na pala nating nawala. Pero sa totoo lang, matagal na rin yun. So may mga kilala tayo, 13 years, di ba? 13 years bago nag-umuwi ng Pilipinas. Yeah. Tsaka yung mga dating iwan mo doon, wala na ngayon. Ayun lang guys. So sana ay nakatulong itong video na ito sa inyo. At kung meron pa kayong mga katanungan, tanong lang po kayo. Pag-pray niyo po ang aming safe travel, safe flight,